Lono, so ngayon, no, ito ay pag-usapan natin is itong tungkol sa mga kabataan ngayon, no, na iba na talaga ang kabataan ngayon kaysa sa mga panahon nung siguro mga hindi pa nauso ang mga cellphone. Kasi noong unang mga panahon na hindi talaga, wala pa talaga masyadong tentasyon or attraction, no, na makadistract sa bawat tao. May mga oras pa ang isang tao, no, na bumalik sa Panginoon, mag-aral or mag-aral sa mga salita ng Diyos, magbasa ng mga Biblia. Ngayon, tingnan mo ang mga kabataan ngayon. Kahit hindi mga kabataan, kahit yung mga matatanda na. Kung tatanungin mo lang, no, kung ano ang pinaka or sino or ano ang pinaka una, no, sa New Testament, yung sulat sa New Testament sa pinakauna. Anong sagot ng iba? Hindi namin alam. Hindi namin alam yan kasi ganito, ganyan. Yung pinakaunang sulat sa New Testament, hindi na alam ng kabataan ngayon. Kung ganito man lang, no, hindi nila alam kung ano yung mga author na nakasulat dyan sa mga Bible. Kung hindi kilala ng mga tao na yan ngayon, ng kabataan ngayon, kung sino yung sumulat nito, kung saan ito mababasa o ano. Kung hindi nila alam kung ganun, ipaano malalaman ng isang tao kung ano ang sinasabi dito sa Biblia? Kaya ngayon, maraming mga tao pa rin, ng mga Kristiyano na pumapasok sa simbahan, na andun lang, pumapasok lang. Pero wala pa rin. Nagiging banal sa loob ng simbahan. Nagdadasal, nakayuko ang ulo. Tapos hanggang doon lang. Pagbalik sa kanila, wala. Balik na naman sa dating gawain. Lulong na naman sa mga games, online games, sa mobile cellphone, internet, data, ganun, ganito, ganyan. Itong mga bagay na ito ay mga distraction sa mga tao ngayon na panahon. Kung patuloy mo itong tatangkilikin, pagdating ng araw talaga, masasayang yung buhay mo dito sa mundong ito. Masasayang lang yung buhay mo. Kahit yung buhay mo na araw ng iyong pagpanganak or na ipinanganak ka, iko-course mo yun. Pagsisihan mo ang araw na ikaw ay pinanganak. Lagi mong tatandaan. Halimbawa, tatanungin ka, saan bababasa sa Biblia kung yung ginawa ng Diyos ang langit at saka lupa, o itong lupa nilang mundo? Paano kung sasabihin nila, hindi namin alam? Wala. Ganun pa lang. Naawa ko sa mga henerasyon ngayon, no? Kasi ang mga tao ngayon mas tinatangkilik yung mga gadget, mga internet. Ito ay distraction talaga. Kung kayo ay mga parents o mga magulang, bumalik kayo sa Panginoon, dalhin nyo, isama nyo ang inyong mga anak. Huwag nyong sayangin dito sa mundong ito. Maniwala kayo sa akin. Sayang ang buhay ng tao dito sa mundong ito kung aksayahin mo lang dito. Kung tatanungin ka kung sinong pinaka or anong pangalan or anong last na pangalan sa Biblia, sa New Testament, no, author, yung ano ganon, ano tawag nito, Revelation yun. Paano kung hindi nila alam? Lalo na kung hindi na rin mababasa kung ano ang laman dito sa Biblia. Kung sa bawat author pa lang, kung ano ganito, ganyan, hindi na nila alam kasi hindi nga binubuksan ang Biblia. Every time na makakita sila ng Biblia, dyan lang yan, dito lang yan. Minsan, lagi ako nakakakita, mga Biblia, mga New Testament, tinatapon lang. Yung iba na doon sa bahay, wala na. Nandoon lang sa mga budiga, nandoon sa ilalim, nasa basurahan, nandoon sa mga bagay, sa mga lugar kung saan hindi na napapansin ng bawat tao. Tignan mo kung paano itinakwil ng tao ang Panginoon. Dito sa kasulatan, sa sulat ni John, ang ating Panginoon bumaba dito sa mundo para sa kanyang mga tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pumunta ang ating Panginoong Kristo dito, bumaba sa dito upang tayo ay tawagin, upang maligtas. Hindi tayo tinawag niya
upang maparusahan, kundi para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero ang mga tao, hindi siya tinanggap. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, may mga tao kaya maghihintay sa akin sa muli kong pagbalik. The second coming of Christ. May mga tao pa kaya na naghihintay? Kung sa ngayon pa lang na panahon ang mga tao wala na, hindi na seryoso. Mas tinatangkilik yung mga nakapost sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. Itong mga bagay na ito yung mga ginagamit ni Satanas upang sirain o wasakin ang tao, ipalayo ang tao sa Panginoon, ipalayo ang tao sa Biblia, sa kasulatan, sa salita ng Diyos, upang ang mga tao ay hindi na magtangkilik dito. Simula nang nauso ang mga internet, yung mga cellphone, ng mga ganitong klaseng mga cellphone, yung mga tao, unti-unti na talaga tumatahak sa kanya-kanyang daan. Hindi gusto ng Panginoon kahit isang tao man lamang ang mamamatay o maliligaw. Kaya huwag nating sayangin, kasi mga tao talaga ngayon, lalo na mga kabataan ngayon, walang ibang tinatangkilik kundi yung mga vlog, mga vlogging, ganito ganyan. Hindi na sila nag-effort or nag-effort ng oras to read the Bible. Sa bagay, nakasulat na ito dito sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 3. Sinabi dito, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Ngayon, ano ang mga hilig nila? Yung hilig nila manood sa lahat ng mga walang kabuluhang mga vlog, mga panonood sa mga TV, sa mga ginagawa dito sa mundong ito. Kung ano yung gusto nilang mapakinggan. Dito, di ba sinabi dito, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Wala. Dito sa mundong ito, mas marami pang makikinig ng mga tao doon sa mga walang kabuluhang itinuturo sa mga mundo kaysa mismo na makikinig sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay, kung ito ay tatanggapin natin ng buong puso ang ating Panginoong Kristo. Sa ganitong paraan, tayo mismo ang lumayo sa Diyos. Tayo mismo nagpaligaw sa ating sarili. Pagdating ng araw, ma-realize mo ang buhay kung bakit mo nagawa ito. Pagsisisi hanggang sa huli. Kasi ngayon marami na mga eskwelahan, walang ibang tinuturo kundi walang mga kabuluhan. Yung mga vlog-vlog na yan, walang ibang tinuturo kundi mga karahasan, mga kabastusan. Yun yung mga susundin nila. Susundin ng mga tao ngayon ng kanilang mga hilig. Ang hilig nilang manood ng mga imoralidad, kabastusan, karahasan, patayan, sigawan, awayan, bangayan, sabunutan, suntukan. Ito ba yung gusto ng ating Panginoon? Sinabi na sa atin ng ating Panginoon na hindi niya gusto ang pagkikipag-away. Ang gusto ng ating Panginoon ay yung may puso tayo na magsisi sa ating kasalanan. Hindi yung gusto nating lumayo sa Kanya. Hindi niya gusto, maniwala ka sa akin, huwag niyo sayangin. Ang gusto ng ating Panginoon ay magsisi tayo, bumalik tayo sa Kanya. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit siya nandito sa mundong ito. At inalay niya yung sarili niya as a offering sa ating Panginoon upang yung mga dugo niya na tumulo dahil doon sa pagpako sa Kanya sa cross, yun yung naglilinis sa atin. The precious blood of Christ. Pero kung ganito tayo, hanggang ngayon, kabataan pa lang tayo, ligaw na tayo, dapat ito, magsimula ito sa mga magulang. Responsibility na ito ng mga leader, mga church leader. I-encourage niyo yung mga tao, mga kabataan to read the Bible. I-encourage niyo na
Sundin yung kalooban ng Diyos. Sabihin nyo ang katotohanan. Hindi yung lahat na lang, walang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi nyo sa kanila para bang ini-encourage nyo sila sa kanilang mga ginagawa kahit alam nyo na yung mga kabataan na yan, yung mga member nyo, alam nyo na hindi worthy or hindi karapat-dapat na makapasok o hindi pa sapat yung pananampalataya nila sa Diyos. Alam nyo na hindi pa sapat, pero sinasabi nyo pa rin sa kanila na okay na yan, maliligtas na kayo. Kahit alam nyo na yung mga tao na yan, mas tinatangkilik pa ang mga bagay sa mundo kaysa sa mga bagay sa salita ng Panginoon. Lumalakad sa ganitong dito na daan, lumalakad din dito sa kabilang daan. E paano mo masasabi yan na makapasok kayo? Maniwala ka sa akin, kung ikaw ay isang leader na ganyan, na alam mo na ganyan yung mangyayari sa iyong member, maniwala ka sa akin. Ikaw din, patutungo ka rin sa kaparusahan. Kasi alam mo ang katotohanan, pero hindi mo sinasabi ang katotohanan. Ikaw mismo, sinabihan ng Panginoon, yung mga tao mo mamatay. Pero hindi mo sinabi ang katotohanan. Instead, iba yung sinasabi mo sa kanila. Kasinungalingan yung sinasabi mo. E ano mangyayari kung ganun? Kung ang isang tao, pinapaniwala mo na maliligtas, pero pagdating ng panahon, hindi nila alam na yung sinasabi mo pala, kasinungalingan, pagdating ng panahon yan, mapaparusahan yan. Ikaw at sila kasama. Kaya responsibility ng mga leader ngayon na sabihin ang katotohanan, lalo na ngayon na pinakamasama na talaga ang panahon ngayon. Unti-unti nang nasusunod or nagkakatotoo ang sinasabi dito sa Biblia sa propesya. Especially dito sa mga sinasabi ni Apostol Pablo at sinasabi ng ating Panginoong Kristo na darating yung araw na the love of many will grow cold. Ang pagmamahal ng bawat tao sa ating Panginoon, lalamig ng lalamig. Sa ganitong paraan, ang tao lalayo ng lalayo sa ating Diyos. Nung hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.